Dear Admin, tawagin niyo na lang po akong Jenny. Ilang taon akong namuhay bilang OFW sa Singapore, kung saan ako nagtrabaho bilang Administrative Assistant sa isang multinational logistics company. Isa rin po akong single mom ng anak kong si Josh at dating inaalagaan ng aking mga magulang habang ako ay nandito sa ibang bansa para magtrabaho. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwento ko, pero ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob dahil pakiramdam ko ay marami ring mga kababayan nating OFW, lalo na ang mga nanay, ang makakaintindi sa mga sakripisyong kinailangan kong gawin para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking anak. Hindi ko naman po pinangarap maging single mom. Katulad ng ibang babae, pangarap ko rin noon ang magkaroon ng simpleng pamilya, iyong may asawa, may anak, at tahimik na buhay. Akala ko noon ay natagpuan ko na ang lalaking makakasama ko habang buhay nang mabuntis ako kay Josh. Masaya kami noong una at marami kaming plano para sa magiging anak namin. Pero habang papalapit ang araw ng panganganak ko, doon ko rin unti-unting napansin ang pagbabago sa kanya. Mas naging madalang ang mga tawag, mas naging bihira ang mga pagbisita, at mas naging maraming dahilan kung bakit hindi siya makakapunta o makakatulong sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na lamang siyang nawala sa buhay naming mag-ina. Hindi ko na po idedetalye pa ang lahat ng nangyari dahil matagal ko nang pinili na iwan yon sa nakaraan. Ang masasabi ko na lamang ay dumating ang panahon na kinailangan kong tanggapin na hindi lahat ng taong mahal mo ay handang manatili kapag dumating na ang tunay na responsibilidad. Noong una ay galit ako sa kanya, pero habang tumatagal ay napalitan yon ng takot. Takot dahil hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang anak ko ng mag-isa. Takot dahil hindi ko alam kung sapat ba ako bilang isang ina at bilang isang tao para maibigay kay Josh ang buhay na nararapat para sa kanya. Maraming gabi akong gising habang katabi kong natutulog ang anak ko at iniisip kung paano ko siya mapag-aaral balang araw. Paano ko siya mabibigyan ng maayos na kinabukasan at paano ko siya mapoprotektahan sa mga hirap na pinagdaanan ko. May mga pagkakataon pa ngang mas pinipili kong huwag bumili ng gusto kong kainin para lamang masigurong may gatas siya, may gamot siya at kumpleto ang mga pangangailangan niya. Pero kahit gaano kahirap, hindi ko kailanman itinuring na pabigat ang anak ko. Sa katunayan, siya ang naging dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban araw-araw. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na inalok ako ng trabaho sa Singapore bilang administrative assistant sa isang multinational logistics company. Maganda ang offer at malaking tulong yon para sa amin ni Josh. Pero hindi pera ang una kong naisip nang marinig ko ang balita. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang anak ko. Paano ko siya iiwan? Paano kung magkasakit siya at wala ako? Paano kung hanapin niya ako sa gabi at hindi ko siya mayakap? Paano kung lumaki siyang hindi ako kilala? Bilang isang ina, iyon marahil ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Hindi ang pag-alis ng bansa, kundi ang paglayo sa anak kong mahal na mahal ko. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa alaala ko ang araw ng pag-alis ko sa Pilipinas. Mahigpit akong niyakap ni Josh sa airport habang paulit-ulit niyang sinasabing bilisan ko raw ang pag-uwi para makapaglaro ulit kami. Hindi niya naiintindihan noon kung gaano katagal ang ilang buwan o ilang taon para sa isang batang tulad niya. Ang alam lamang niya ay aalis si Mama at hindi niya alam kung kailan ito babalik. Pinilit kong ngumiti para hindi siya matakot, pero noong nakapasok na ako sa departure area at hindi na niya ako nakikita, doon na ako tuluyang napaiyak. Pakiramdam ko noon ay ako ang pinakamasamang nanay sa mundo dahil iniwan ko ang anak ko kahit alam kong ginagawa ko yon para rin sa kanya. Pagdating ko sa Singapore ay doon ko unang naranasan ang totoong buhay ng isang OFW.
Maganda ang bansa, malinis ang paligid at napakabilis ng takbo ng buhay. Pero para sa isang probinsya ng unang beses, lalabas ng bansa, nakakatakot din ito. Nahihirapan akong intindihin ang iba't ibang accent ng mga tao sa opisina. May mga pagkakataong kailangan kong ipaulit ng ilang beses ang instructions dahil natatakot akong magkamali sa trabaho. Ilang beses din akong naliligaw sa MRT noong mga unang buwan ko rito. Minsan pa nga ay mali ang nasakyan kong linya at halos 1 oras akong paikot-ikot bago ko nahanap ang tamang istasyon. Bilang administrative assistant, karamihan sa trabaho ko ay pag-aasikaso ng mga dokumento, reports, schedules ng managers, booking ng meetings at pakikipag-coordinate sa iba't ibang departments ng kumpanya. Hindi naman mahirap ang trabaho kung tutuusin, pero nakakapagod din dahil kailangan mong maging organisado at mabilis sa lahat ng bagay. Bilang bagong empleyado at bagong salta sa ibang bansa, doble ang pressure na nararamdaman ko dahil gusto kong patunayan sa sarili ko at sa kumpanya na karapat-dapat ako sa oportunidad na ibinigay nila sa akin. Pero sa lahat ng hirap na naranasan ko bilang OFW, ang pinakamahirap para sa akin ay hindi ang trabaho kundi ang pagiging malayo sa anak ko. Kapag tapos na ang trabaho at nakauwi na ako sa inuupahan kong kwarto, doon nagsisimulang pumasok sa isip ko ang lahat ng mga bagay na namimiss ko sa Pilipinas. Ang tawanan sa bahay, ang amoy ng lutong pagkain ni Mama, at higit sa lahat ang boses ng anak ko. Halos gabi-gabi kaming nagbi-video call ni Josh. Madalas ay excited siyang ikwento kung ano ang ginawa niya sa school o kung anong laruan ang gusto niyang ipabili pag uwi ko. Pero may isang tanong siyang hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Tinanong niya ako kung kailan ba raw ako uuwi para hindi na kami sa cellphone lang nag-uusap. Ngumiti lang ako noon at sinabi kong malapit na kahit alam kong hindi pa totoo iyon. Pagkatapos ng tawag, umiyak ako ng tahimik sa kwarto ko dahil pakiramdam ko ay may mga bahagi ng pagkabata ng anak ko na unti-unti kong namimiss habang nasa ibang bansa ako. Dahil gusto kong masulit ang pagkakataong ibinigay sa akin, halos lahat ng overtime na maaari kong kunin ay kinukuha ko. Habang ang ibang empleyado ay ginagamit ang weekend para mamasyal o mag-shopping, madalas ay nasa opisina pa rin ako o kaya naman ay nasa kwarto lamang para makatipid. Natuto akong mag-budget hanggang sa pinakamaliit na sentimo. Natuto akong maghanap ng murang pagkain at murang grocery para mas malaki ang maipadala ko sa Pilipinas. Hindi ko ikinahihiya iyon dahil bawat dolyar na naiipon ko ay katumbas ng dagdag na oportunidad para sa anak ko. Unti-unti rin akong naka-adjust sa buhay sa Singapore. Natuto akong sumakay sa MRT nang hindi naliligaw. Natuto akong mamuhay ng mag-isa at natuto akong tanggapin na minsan bahagi ng pagmamahal bilang magulang ang pagsasakripisyo kahit masakit. Napansin din ng management ang sipag at dedikasyon ko sa trabaho. Hindi man ako ang pinakamagaling sa opisina, sinisiguro kong ako ang isa sa pinakamaaasahan. Maaga akong pumapasok at madalas ay isa ako sa mga huling umuuwi. Sa paglipas ng panahon, ay nagsimula rin akong magkaroon ng mga kaibigan sa kumpanya, mga Pilipino at mga dayuhan na tulad ko ay malayo rin sa kanilang pamilya. At isang gabi, sa isang company social event na inorganisa para sa mga empleyado, nakilala ko ang lalaking hindi ko alam noon na muling magpapaniwala sa akin na baka mayroon pa palang pangalawang pagkakataon ang pag-ibig. Nakatayo lamang ako noon sa isang sulok habang may hawak na inumin at pinapanood ang ibang empleyado na nagtatawanan at nagkukwentuhan. Hindi naman kasi talaga ako yung tipo ng taong komportable sa malalaking gatherings. Mas gusto kong tahimik lamang sa gilid at obserbahan ang mga tao sa paligid ko. Hanggang sa may lumapit sa akin na isang lalaki at nakangiting nagpakilala. Chris ang pangalan niya. Isa rin pala siyang empleyado ng kumpanya pero ibang department ang hawak niya kaya hindi pa kami nagkakasalubong noon
Sa opisina, nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa trabaho, sa buhay sa Singapore at sa pakiramdam ng pagiging malayo sa pamilya. Nagulat pa nga ako nang malaman kong matagal na rin pala siyang nagtatrabaho sa Singapore at tulad ko ay malayo rin sa mga mahal niya sa buhay. Hindi ko namalayan ng oras habang magkausap kami dahil sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, pakiramdam ko ay may taong tunay na interesado sa mga kwento ko at sa mga bagay na pinagdaanan ko. Matagal na rin kasi, simula noong may taong nakinig sa akin, nang ganoon kaayos at ganoon kaaga ang kausap. Bago matapos ang gabing iyon, ay ngumiti siya sa akin at sinabing sana raw ay hindi iyon ang huli naming pag-uusap. Ngumiti lamang ako bilang sagot, pero habang pauwi ako sa apartment ko ng gabing iyon, may kakaiba akong naramdaman. Matagal ko ring isinara ang puso ko dahil sa takot na masaktan muli. Pero sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam ko ay may maliit na bahagi ng puso kong matagal nang tahimik ang unti-unting muling nabubuhay. Hindi ko alam noon, admin, na ang simpleng pagkikitang yon ang magiging simula ng isa na namang kwentong muling magpapaniwala sa akin sa pag-ibig. Admin, pagkatapos ng gabing yon ay inisip ko talagang hanggang doon na lamang ang lahat. Akala ko, isa lamang iyong simpleng usapan sa pagitan ng dalawang empleyadong parehong malayo sa kanilang pamilya at naghahanap lamang ng makakausap sa ibang bansa. Pero nagkamali ako. Makalipas lamang ang ilang araw ay muli kaming nagkita ni Chris sa pantry ng opisina habang kumukuha ako ng kape bago magsimula ang trabaho. Siya pa ang unang bumati sa akin at tinanong kung nakauwi raw ba ako ng maayos noong gabing iyon. Simpleng tanong lang yon, pero hindi ko alam kung bakit natuwa ako na naalala pa pala niya ako sa dami ng taong nakausap niya sa company event. Mula noon ay nagsimula na ang halos araw-araw naming pag-uusap. Minsan ay tungkol lamang sa trabaho, minsan tungkol sa pagkain, minsan tungkol sa mga lugar sa Singapore na hindi ko pa napupuntahan, at minsan naman ay simpleng kamustahan lang kung kumusta ang araw namin. Hindi ko na malaya na inaabangan ko na pala ang mga mensahe niya tuwing umaga at napapangiti ako tuwing nakikita ko ang pangalan niya sa cellphone ko. Matagal na panahon ko ring hindi naranasang maging excited sa isang simpleng notification. Dahil magkaiba kami ng department, ay hindi kami madalas magkita sa trabaho, pero unti-unti na kaming nagkakaroon ng dahilan para magkita sa opisina. Minsan ay sabay kaming nagla-lunch, minsan naman ay nagkakasabay sa pantry para magkape. Kapag alam niyang sobrang busy ako sa trabaho, minsan ay dinadalhan niya ako ng kape sa desk ko at sasabihing mukhang kailangan ko raw iyon para mabuhay hanggang uwian. Maliit na bagay lamang yon, pero para sa isang taong matagal nang nasanay na mag-isa sa lahat ng problema at responsibilidad, malaking bagay na may taong nakakapansin kapag pagod ka na. Hindi nagtagal ay niyaya niya akong magkape sa labas pagkatapos ng trabaho. Sa umpisa ay tumanggi pa ako dahil hindi naman talaga ako sanay sa ganoong setup. Matagal ko nang isinara ang sarili ko sa posibilidad ng pagkakaroon ulit ng relasyon. Pero dahil makulit siya at dahil na rin siguro sa matagal ko nang hindi pinapayagan ang sarili kong maging masaya, pumayag din ako kalaunan. Simple lang ang una naming date. Kape lang pagkatapos ng trabaho at mahabang kwentuhan tungkol sa buhay. Pero sa gabing yon, hindi ko namalayan kung gaano kabilis lumipas ang oras habang magkausap kami. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit pakiramdam ko ay matagal ko na siyang kilala kahit ilang linggo pa lamang kaming nag-uusap. Mula noon ay naging regular na ang paglabas namin. Minsan ay naglalakad kami sa Marina Bay habang pinapanood ang mga ilaw ng syudad sa gabi. Minsan naman ay sa Gardens by the Bay, kami napapadpad at simpleng nag-uusap lamang habang pinapanood ang mga taong dumadaan sa paligid namin.
May mga pagkakataon ding sa Clark K kami kumakain pagkatapos ng trabaho habang nagkukwentuhan tungkol sa buhay namin bago kami napunta sa Singapore. Isang beses ay dinala niya rin ako sa Merlion at natawa pa siya dahil ilang taon na akong nasa Singapore pero hindi ko pa rin pala ito napupuntahan ng maayos. Hindi naman mamahaling restaurant ang pinupuntahan namin at wala ring engranding plano sa bawat date namin. Pero sa totoo lang, hindi ko naman kailangan ng ganoon. Ang mahalaga para sa akin ay iyong pakiramdam na may taong interesado sa mga kwento ko, sa mga pangarap ko, at sa mga bagay na kinatatakutan ko sa buhay. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam ko ay hindi na lamang ako isang OFW na nagtatrabaho para mabuhay ang pamilya niya. Pakiramdam ko ay isa ulit akong babae na may karapatang maging masaya at mahalin. Unti-unti ring bumabalik ang tiwala ko sa pag-ibig. Sa loob ng maraming taon ay kinumbinsi ko ang sarili ko na sapat na ang anak ko at hindi ko na kailangan ng ibang tao sa buhay ko. Mas madali kasing umasa sa sarili kaysa magtiwala ulit sa ibang tao. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na baka hindi lahat ng tao ay aalis kapag naging mahirap na ang sitwasyon. Baka may mga taong darating talaga para manatili. Napansin ko rin na ibang-iba si Chris pagdating sa pagpapakita ng pagmamahal kumpara sa nakasanayan kong mga Pilipino. Hindi siya yung tipo ng lalaking laging nagsasabi ng matatamis na salita o palaging nagsasabing miss niya ako. Sa umpisa nga ay minsan akong nagtampo dahil pakiramdam ko ay masyado siyang tahimik pagdating sa emosyon. May isang beses pa nangang tinanong ko siya kung bakit parang hirap siyang sabihin ang mga bagay na normal namang sinasabi ng mga Pilipino kapag may mahal sila. Ngumiti lamang siya at sinabi niyang sa kultura raw nila mas mahalaga ang ipinapakita kaysa sa sinasabi. Hindi ko agad yun naintindihan noon pero habang tumatagal ay nagsimula kong makita ang ibig niyang sabihin. Kapag alam niyang overtime ako, hinihintay niya akong matapos bago siya umuwi para sabay kaming kumain. Kapag alam niyang pagod ako, may dala na siyang pagkain o kape kinabukasan nang hindi ko hinihingi. Kapag alam niyang may pinagdadaanan ako sa trabaho, tahimik lamang siyang nakikinig. Habang nagkukwento ako, hindi siya madaldal pagdating sa emosyon pero marunong siyang magparamdam na hindi ako nag-iisa. At siguro iyon ang dahilan kung bakit unti-unti kong hinayaan ang sarili kong mahalin siya. Habang tumatagal ay nagsimula na rin kaming pag-usapan ng hinaharap. Nagsimula yon sa simpleng tanong kung gaano katagal ko balak manatili sa Singapore hanggang sa napunta sa usapan kung saan namin gustong tumira balang araw at kung anong klaseng buhay ang gusto naming magkaroon sa hinaharap. Napag-uusapan namin ang kasal, ang pamilya at ang mga plano sa buhay. Sa tuwing napupunta ang usapan sa mga bagay na yon ay palagi kong nararamdaman ang bigat sa dibdib ko. Habang mas lalo ko siyang nakikilala at habang mas lalo ko siyang minamahal, mas lalo rin akong natatakot. Hindi dahil natatakot akong masaktan, kundi dahil natatakot akong mawala siya kapag nalaman niya ang katotohanan. Hindi pa rin niya alam ang tungkol kay Josh. Sa lahat ng pagkakataon na maaari kong sabihin sa kanya ang totoo, palagi akong nauunahan ng takot. Maraming beses kong inisip na yon na ang tamang oras para sabihin sa kanya ang lahat kapag magkasama kami sa dinner, kapag naglalakad kami pauwi o kapag tahimik kaming nakaupo habang pinapanood ang ilaw ng Singapore sa gabi. Pero sa tuwing bubuksan ko na ang bibig ko para magsalita, nauunahan ako ng takot. Paano kung magbago ang tingin niya sa akin? Paano kung hindi niya kayang tanggapin ang katotohanang may anak na ako? Paano kung mawala rin siya tulad ng ibang taong dumaan sa buhay ko? At sa bawat pagkakataong hindi ko sinasabi ang totoo, mas lalo namang bumibigat ang konsensya ko. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw na hindi ko inaasahang darating ng ganoon kabilis. Niyaya niya akong lumabas pagkatapos ng trabaho
at dinala niya ako sa isa sa mga paborito naming lugar sa Singapore. Habang nakatingin kami sa mga ilaw ng syudad sa gabi, bigla siyang naging seryoso. Akala ko nung una ay may problema sa trabaho o kaya naman ay kailangan niyang bumalik sa bansa nila para sa pamilya niya. Pero nagulat ako nang ilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Pakiramdam ko ay huminto ang oras noong gabing yon. Hindi ko na maalala ang lahat ng sinabi niya dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Pero malinaw pa rin sa alaala ko ang tanong na nagpabago sa lahat. Kung handa na ba akong makasama siya habang buhay? Umiiyak akong tumango habang pilit pinoproseso sa isip ko ang nangyayari. Pagkatapos ng lahat ng sakit na pinagdaanan ko, pagkatapos ng lahat ng gabi na pakiramdam ko, ay wala ng taong handang tumanggap sa akin. May isang lalaking nakatayo sa harapan ko at pinipiling manatili. Tinanggap ko ang proposal niya. Masaya ako, admin. Sobrang saya ko. Pero habang nakatingin ako sa singsing sa daliri ko noong gabing iyon, alam kong hindi maaaring magsimula ang isang pagsasama sa isang lihim. Kailangan na niyang malaman ang buong katotohanan tungkol sa akin. Admin, pagkatapos kong tanggapin ang proposal ni Chris, akala ko iyon na ang simula ng bagong buhay na matagal kong ipinagdasal. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakaramdam ako ng kapanatagan. Pakiramdam ko ay may taong handang manatili sa buhay ko at handang piliin ako araw-araw. Pero kasabay ng saya at excitement na nararamdaman ko noon ay ang bigat ng isang lihim na matagal ko nang daladala sa dibdib ko. Alam kong hindi maaaring magsimula ang isang pagsasama sa isang kasinungalingan o sa isang bagay na itinago ko sa taong balak kong makasama habang buhay. Habang mas lalo kong tinitingnan ang singsing sa daliri ko, mas lalo kong naiisip si Josh. Hindi ko kayang bumuo ng panibagong pamilya habang itinatago ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Ilang araw kong pinag-isipan kung paano ko sasabihin kay Chris ang totoo. Maraming beses kong inensayo sa isip ko ang mga sasabihin ko. Maraming beses ko ring naisip na baka yun na ang araw na mawala siya sa akin. Pero alam kong mas masasaktan siya kung sa ibang tao pa manggagaling ang katotohanan o kung mas matagal ko pa yung itatago sa kanya. Isang gabi pagkatapos ng trabaho ay niyaya ko siyang magkape. Tahimik lang ako halos buong gabi at ilang beses niyang tinanong kung may problema ba ako. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang sasabihin ko, kaya diretsahan ko na lang sinabi sa kanya. Sinabi ko sa kanya na may isang bagay tungkol sa akin na kailangan niyang malaman bago kami magpatuloy sa mga plano namin para sa hinaharap. Naaalala ko pa kung paano siya tumingin sa akin noong gabing iyon habang hinihintay ang susunod kong sasabihin. At doon ko sinabi ang katotohanan na may anak ako sa Pilipinas. May isang maliit na batang lalaki na naghihintay sa pag-uwi ko sa tuwing tatawag ako sa video call. Ang pangalan niya ay Josh. Tahimik si Chris ng ilang segundo matapos kong sabihin iyon. Hindi ko alam kung ilang segundo o ilang minuto ang lumipas, pero pakiramdam ko ay huminto ang oras habang hinihintay ko ang magiging reaksyon niya. Sa wakas ay nagsalita rin siya. Tinanong niya kung bakit ngayon ko lang sinabi. Tinanong niya kung bakit hindi ko sinabi sa kanya noong nagsisimula pa lamang kami. At sa totoo lang, wala akong maisagot kundi ang katotohanan. Natakot ako. Natakot akong mawala siya. Natakot akong marinig muli ang parehong dahilan na ilang beses ko nang narinig mula sa ibang tao. Hindi ko matandaan kung ilang beses akong humingi ng tawad noong gabing iyon. Hindi dahil nagkaroon ako ng anak, kundi dahil itinago ko yun sa kanya. Nang ganoon katagal, nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko at sabihin kailangan lang niya ng kaunting oras para iproseso ang lahat ng narinig niya. Sinabi niya sa akin na hindi naman kasalanan ang pagiging isang ina. Sinabi rin niyang mahal niya ako at gusto niyang subukang tanggapin ang lahat ng bahagi ng buhay ko. Sa unang pagkakataon,
Matapos ang buong gabing iyon, nakahinga ako ng maluwag. Akala ko tapos na ang pinakamatinding pagsubok sa relasyon namin. Akala ko sapat na ang pagmamahal para malampasan namin ang lahat. Nagpatuloy ang relasyon namin pagkatapos noon at nagsimula na rin ang mga paghahanda para sa kasal. Hindi naman enggrande ang plano namin dahil pareho kaming nasa ibang bansa at malayo sa karamihan ng aming pamilya. Ang gusto lang namin noon ay isang simpleng seremonya kasama ang ilang malalapit naming kaibigan dito sa Singapore. Sa umpisa ay maayos naman ang lahat. Masaya kami habang pumipili ng venue. Masaya kaming nag-uusap tungkol sa mga detalye ng kasal. Masaya kaming nagplaplano tungkol sa magiging buhay namin pagkatapos naming magpakasal. Pero habang papalapit ang araw ng kasal, unti-unti ko ring napapansin ang pagbabago kay Chris. Mas naging tahimik siya. Mas madalang na ang mga tawag niya sa gabi. Kung dati ay halos araw-araw kaming magkasama, dumating ang panahon na kailangan ko pang magtanong kung libre ba siya para magkita kami. Kapag magkasama kami, pakiramdam ko ay may kung anong bumabagabag sa isip niya na ayaw niyang sabihin sa akin. Noong una ay inisip kong baka stress lamang yon dahil sa trabaho o dahil sa paghahanda sa kasal. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may mali. May mga pagkakataong nahuhuli ko siyang nakatingin lamang sa malayo habang tahimik na nag-iisip. Kapag tinatanong ko siya kung may problema ba, lagi niyang sinasabing wala naman at pagod lang siya sa trabaho. Pinili kong paniwalaan siya dahil gusto kong paniwalaan na magiging maayos ang lahat. Hanggang sa dumating ang araw, bago ang kasal namin. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya na gusto niya akong makausap. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan noong nabasa ko yon. Nagkita kami at doon ko nakita ang mukha niyang hindi ko pa kailanman nakita noon. Mukha siyang pagod. Mukha siyang hindi mapakali. At bago pa man siya magsalita, pakiramdam ko ay alam ko na ang sasabihin niya. Sinabi niyang mahal niya ako. Sinabi niyang wala siyang pagsisisihan sa mga panahong magkasama kami. Pero sinabi rin niyang habang papalapit ang kasal, mas lalo niyang nare-realize na hindi pa siya handang maging ama sa unang anak ko. Hindi pa siya handang maging ama sa anak ng ibang tao. Akala raw niya noong una ay kaya niya. Akala raw niya sapat na ang pagmamahal para tanggapin ang lahat. Pero habang iniisip niya ang magiging buhay namin pagkatapos ng kasal, mas lalo niyang naramdaman na hindi pa siya handa sa responsibilidad na yon. Hindi ko na maalala ang karamihan sa mga sumunod niyang sinabi. Ang naaalala ko lang ay ang pakiramdam na parabang may unti-unting dumudurog sa dibdib ko habang nakatingin ako sa taong ilang buwan kong pinangarap makasama habang buhay. Wala akong naisagot sa kanya noong mga oras na yon. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil pakiramdam ko ay naubos lahat ng salita sa mundo. Kinabukasan, hindi natuloy ang kasal. Ang puting damit na ilang linggo kong pinag-ipunan ay nanatiling nakasabit at hindi kailanman naisusuot. Ang venue na dapat sana ay magsisilbing simula ng bagong buhay ay naging paalala ng isa na namang pangarap na hindi natupad. At ako, muli akong naiwan. Hindi ako galit kay Chris. Masakit, oo. Pero sa kabila ng lahat, naiintindihan ko rin siya. Mas mabuti na siguro ang umalis siya bago pa kami ikasal kaysa manatili siya sa isang buhay na hindi niya kayang tanggapin ng buong puso. Pero kahit naiintindihan ko siya, hindi ibig sabihin noon ay hindi ako nasaktan. Dahil sa araw na yon, hindi lamang fiancé ko ang nawala sa akin. Muli ring nawala ang paniniwala kong may taong handang tanggapin ako kasama ang anak ko. Admin, pagkatapos ng nangyari sa amin ni Chris, pakiramdam ko ay wala na akong natitirang lakas para subukang bumangon ulit. Hindi ko naman siya sinisi sa naging desisyon niya dahil alam kong mas mabuti nang umatras siya bago kami tuluyang magpakasal
kaysa manatili siya sa isang buhay na hindi niya kayang tanggapin ng buong puso. Pero kahit gaano ko pa sinubukang unawain ang dahilan niya, hindi nito nabawasan ang sakit na naramdaman ko. Sa loob ng mahabang panahon, pakiramdam ko ay ako ang problema. Pakiramdam ko ay may kulang sa akin. Pakiramdam ko ay may mga babaeng may karapatang mahalin ng buo. At isa ako sa mga hindi kasama roon dahil may anak na ako. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan pagkatapos ng hindi natuloy naming kasal. Maraming gabi akong umiiyak habang nakatingin sa kisame ng maliit kong apartment dito sa Singapore at iniisip kung may darating pa bang taong handang tanggapin ako kasama ang anak ko. Pero sa huli, napagtanto kong hindi ko maaaring hayaang tumigil ang buhay ko dahil lamang sa isang taong piniling umalis. May anak akong umaasa sa akin at hindi ko kayang hayaan na lamunin ako ng sakit habang may batang nangangailangan ng isang matatag na ina. Doon ko ibinaon ang sarili ko sa trabaho. Kung dati ay masipag ako, mas lalo pa akong naging tutok sa trabaho pagkatapos ng nangyari sa amin ni Chris. Halos lahat ng trainings at workshops na inaalok ng kumpanya ay sinasalihan ko. Kapag may pagkakataong matuto ng bagong skills, lagi akong kabilang sa mga unang nagvo-volunteer. Unti-unti kong napagtanto na kung hindi ko kayang kontrolin ang nangyayari sa personal kong buhay, maaari kong kontrolin kung paano ko bubuuin ang kinabukasan ko at ng anak ko. Kasabay ng pagbangon ko ay ang mas matinding pagtutok ko kay Josh. Mas madalas na ang video calls namin at sinisikap kong maging present sa buhay niya kahit nasa ibang bansa ako. Hindi ko man siya naihahatid sa school o nayayakap. Kapag may sakit siya, sinisiguro kong alam niyang mahal siya ng mama niya. Sa bawat report card na ipinapakita niya sa akin sa video call at sa bawat simpleng kwento niya tungkol sa school, pakiramdam ko ay sulit ang lahat ng pagod at sakripisyo ko bilang isang OFW. Hindi rin nagtagal ay napansin ng management ang pagsisikap ko. Nagsimula akong mapili sa mga special projects ng kumpanya at kalaunan ay nabigyan ako ng pagkakataong dumalo sa ilang company-sponsored trainings at professional development programs. Hindi ko akalaing darating ang araw na isa ako sa mga empleyadong pinagkakatiwalaan ng management para sa mas malalaking responsibilidad. Pagkalipas ng ilang panahon, na-promote ako bilang marketing associate ng kumpanya. Para sa iba ay simpleng promotion lamang yon. Pero para sa akin, simbolo iyon ng lahat ng gabing pinili kong mag-overtime, ng lahat ng weekend na pinili kong manatili sa opisina kaysa mamasyal, at ng lahat ng pagkakataong pinili kong lumaban kahit gusto ko nang sumuko. Unti-unti ring bumalik ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Hindi bilang babae o bilang taong naghahanap ng pagmamahal, kundi bilang isang ina at bilang isang profesional. Nagsimula akong maniwala na kahit hindi dumating ang taong para sa akin, magiging maayos pa rin ang buhay naming mag-ina. At sa totoo lang, doon ako naging masaya. Wala na akong hinihintay, wala na akong inaasahan. Ang plano ko na lamang noon ay magtrabaho, mag-ipon, at balang araw ay makasama ulit si Josh sa iisang bubong. Pero siguro nga, may mga pagkakataong dumarating ang mga tao sa buhay mo kapag hindi mo na sila hinahanap. Doon ko nakilala si Ryan. Bagong assign siya noon sa Singapore office namin mula sa Amerika para sa isang regional project ng kumpanya. Hindi ko siya gaanong napansin nung una dahil bukod sa busy ako sa trabaho, wala na rin naman akong interes na makipagkilala sa kahit kanino. Sa isip ko noon, sapat na ang mga kaibigan at sapat na ang tahimik na buhay na binuo ko para sa sarili ko. Pero iba si Ryan. Hindi siya yung tipo ng taong pilit nagpapatawa o pilit nagpapapansin. Magaan lang siyang kausap at napakadaling pakisamahan. Dahil magkasama kami sa ilang projects, madalas kaming mag-usap tungkol sa trabaho hanggang sa unti-unti nang napupunta ang usapan namin sa buhay sa labas ng opisina. Nagulat pa nga ako nang malaman kong ilang taon na rin pala siyang nagtatrabaho
sa iba't ibang bansa at sanay na siyang malayo sa pamilya niya. Sa una ay maingat ako sa kanya. Kapag inaaya niya akong magkape pagkatapos ng trabaho, madalas ay tumatanggi ako. Kapag nag-aalok siyang samahan ako sa lunch break, lagi kong sinasabing may gagawin pa ako. Hindi dahil ayaw ko sa kanya, kundi dahil takot akong maranasan muli ang parehong sakit na pinagdaanan ko noon. Pero napansin ko na hindi siya madaling sumuko. Hindi siya mapilit, pero consistent siya. Kapag alam niyang overtime ako, iniiwan niya lang ang isang tasa ng kape sa desk ko nang walang hinihinging kapalit. Kapag may stressful akong araw sa trabaho, madalas ay may simpleng mensahe siyang nagtatanong kung okay lang ba ako. Kapag may achievement ako sa opisina, isa siya sa mga unang bumabati sa akin. Unti-unti kong napansin na iba siya kay Chris. Hindi dahil mas mabait siya o mas romantiko siya, kundi dahil hindi niya sinusubukang baguhin ako para magkasya ako sa buhay na gusto niya. Tinatanggap niya lang ako kung ano ako. At siguro iyon ang dahilan kung bakit mas lalo akong natakot. Dahil alam ko kung gaano kasakit mawalan ng taong akala mo ay mananatili habang buhay. At parang sinusubok talaga ng buhay ang kakayahan kong maghilom. Dahil sa panahong nagsisimula na naman akong ngumiti dahil kay Ryan, muli namang bumalik si Chris sa buhay ko. Hindi ko inaasahan ang tawag niya isang gabi. Sa totoo lang, matagal ko nang tinanggap na tapos na ang kabanata naming dalawa. Pero sa loob ng ilang minutong pag-uusap namin, narinig ko sa boses niya ang pagsisisi. Humingi siya ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot niya sa akin at inamin niyang maraming beses niyang naisip kung tama ba ang naging desisyon niya noon. Sinabi niyang mahal pa rin niya ako. Sinabi niyang baka handa na raw siya ngayon. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muli niyang tinanong kung maaari pa ba kaming magsimula ulit. Kung ilang taon ang nakalipas nangyari ang usapang yon, marahil ay oo agad ang isinagot ko. Pero hindi na ako yung Jenny na iniwan niya noon. Marami nang nagbago sa akin. Mas matatag na ako. Mas kilala ko na ang halaga ko bilang tao at bilang ina. Sinabi ko sa kanya na nagpapasalamat ako sa paghingi niya ng tawad at masaya akong maayos na rin ang lahat sa pagitan namin. Pero hindi na ako maaaring bumalik sa taong minsang piniling umalis noong panahon na pinakakailangan ko siya. Hindi ako galit sa kanya, pero hindi na rin ako yung babaeng naghihintay sa pagbabalik niya. At nang matapos ang pag-uusap naming yon, doon ko napagtanto na tuluyan na pala akong nakausad. Pero habang unti-unti kong tinatanggap ang posibilidad na baka may espesyal na lugar na si Ryan sa puso ko, may isang bahagi pa rin ng sarili kong pilit nagpapaalala na minsan na akong naniwala, minsan na akong umasa, at minsan na akong nasaktan ng sobra. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, natatakot na naman akong umasa. Admin, pagkatapos kong tanggihan si Chris at tuluyang isara ang kabanata naming dalawa, pakiramdam ko ay may malaking bigat na nawala sa dibdib ko. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, wala na akong galit, wala na akong hinanakit, at wala na ring mga tanong na kailangang sagutin. Ang natitira na lamang ay ang katahimikan at ang pagnanais na ipagpatuloy ang buhay namin ni Josh. Akala ko noon ay hanggang doon na lamang ang magiging papel ni Ryan sa buhay ko. Akala ko magiging isa lamang siya sa mga mabubuting taong minsang dumaan sa landas ko at nagturo sa akin na hindi lahat ng tao ay nananakit. Pero mali pala ako. Habang tumatagal ay mas lalo kaming naging magaan sa isa't isa ni Ryan. Wala siyang mga pangakong sobrang ganda para paniwalaan at wala rin siyang mga salitang parang hinugot sa pelikula. Sa halip, pinili niyang ipakita araw-araw sa maliliit na bagay na maaasahan siya. Kapag may mahirap akong araw sa trabaho, nandoon siya para makinig. Kapag may achievement ako sa opisina, siya ang isa sa mga unang bumabati sa akin. At sa mga pagkakataong namimiss ko si Josh,
O pakiramdam ko ay pagod na ako sa pagiging OFW. Siya ang nagpapaalala sa akin kung bakit ako nagsimula at kung gaano nakalayo ang narating ko. Pero nang nagsisimula pa lamang akong masanay sa presensya niya sa buhay ko, dumating ang balitang kinatatakutan ko. Nagkasakit ang ama ni Ryan sa Amerika at kinailangan niyang bumalik sa San Francisco upang samahan at alagaan ito. Nang sabihin niya sa akin ang balita, hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko noong mga oras na yon. Masaya ako dahil alam kong dapat siyang umuwi para sa pamilya niya. Pero kasabay noon ay ang takot na matagal ko ng pilit nilalabanan. Hindi ko maiwasang maalala si Chris. Hindi ko maiwasang isipin na baka ito na naman ang simula ng isa pang paalam. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung ilang beses pa ba akong iiwan ng mga taong pinipili kong mahalin. Siguro ay napansin ni Ryan ang takot sa mukha ko dahil bago siya umalis ay hinawakan niya ang kamay ko at sinabi niyang hindi siya nagpapaalam para tuluyan ng mawala. Sinabi niyang kailangan lamang niyang gawin ang tungkulin niya bilang anak at nangakong babalik siya sa Singapore sa lalong madaling panahon. Ngumiti lang ako noon at sinubukang paniwalaan ang mga sinabi niya. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya ko pa bang umasa sa mga pangako pagkatapos ng lahat ng nangyari sa buhay ko. Lumipas ang mga linggo at naging mga buwan. Patuloy kaming nag-uusap sa video call at sa mga mensahe. Pero aminado akong may bahagi ng sarili kong pilit nang naghahanda sa posibilidad na baka hindi na siya bumalik. Marahil ay bahagi na yon ng pagiging isang taong ilang beses nang nasaktan. Natututo kang laging maghanda sa pinakamasakit na posibilidad para hindi ka na muling mabigla kapag nangyari ito. Pero dumating ang araw na muli ko siyang nakita. Bumalik si Ryan sa Singapore at sa sandaling makita ko siyang muli sa airport, doon ko napagtanto kung gaano ko pala siya namimiss at kung gaano kalaki ang spasyong tahimik niyang nabuo sa buhay ko habang wala siya. Hindi lamang siya bumalik para sa akin, bumalik siya para sa amin. Sa mga sumunod na buwan ay mas naging bahagi siya ng mundo ko at ng mundo ni Josh. Sa umpisa ay kinakabahan ako sa magiging relasyon nilang dalawa dahil ayokong umasa ang anak ko sa isang taong maaaring mawala rin balang araw. Pero kabaligtaran ng mga kinatatakutan ko ang nangyari. Hindi pinilit ni Ryan na maging ama ni Josh. Hindi niya sinubukang palitan ang kahit sino sa buhay ng anak ko. Pinili lamang niyang naroon para sa kanya sa paraang kaya niya. Unti-unti silang naging magkaibigan. Unti-unti silang nagkaroon ng mga sariling biro at kwento na ako na mismo ang hindi nakakaintindi minsan. May mga pagkakataon pang mas excited si Josh sa mga video call nila kaysa sa video call namin. At sa tuwing nakikita kong nagtatawanan silang dalawa sa screen, pakiramdam ko ay may bahagi ng puso kong matagal nang sugatan ng unti-unting gumagaling. Dumating din ang isa sa pinakamalaking achievement ko sa kumpanya. Matapos ang maraming taon ng overtime, trainings, sacrifices at mga gabing halos, gusto ko nang sumuko. Isa ako sa mga empleyadong kinilala ng kumpanya para sa aking kontribusyon at performance bilang marketing associate. Habang nakatayo ako noon sa harap ng mga kasamahan ko sa trabaho, hindi ko maiwasang maalala ang unang araw ko sa Singapore bilang isang takot na single mom na hindi alam kung kakayanin ba niya ang buhay sa ibang bansa. Naalala ko ang mga gabing umiiyak ako sa maliit kong kwarto dahil namimiss ko ang anak ko. Naalala ko ang mga panahong halos hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas para magpatuloy. At higit sa lahat, naalala ko kung gaano kalayo ang narating naming mag-ina. Pagkatapos ng programa ay nagulat ako nang tawagin ni Ryan ang pangalan ko sa harap ng mga kaibigan namin at ilan sa mga katrabaho ko. Sa una ay inakala kong may sasabihin lang siya bilang pagbati sa akin. Pero nagulat ako nang makita ko siyang lumuhod habang hawak ang isang maliit na kahon sa kanyang kamay.
Hindi ko na maalala ang eksaktong mga salitang sinabi niya noong gabing iyon dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Pero may isang bagay akong hindi kailanman makakalimutan. Hindi niya sinabi na gusto niya akong pakasalan. Sinabi niyang gusto niyang bumuo ng pamilya kasama ako at si Josh. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, may isang taong hindi lamang pinipiling mahalin ako bilang isang babae, kundi pinipili rin ang anak kong pinakamamahal ko sa buong mundo. Umiiyak akong tumango habang pilit pinipigilan ang sarili kong tuluyang maluha sa harap ng lahat ng tao sa paligid namin. Tinanggap ko ang proposal niya. At sa pagkakataong yon, wala nang takot. Wala nang lihim. Wala nang pangambang baka magbago ang isip niya kapag nakita niya ang buong pagkatao ko. Dahil sa pagkakataong iyon, alam kong kilala niya ako ng buo at pinili niya pa rin akong mahalin. Makalipas ang ilang panahon, ay tuluyan ng nakasama ni Josh ang aming munting pamilya sa Singapore. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng buhay naming mag-anak. Hindi naging perpekto ang lahat at marami pa rin kaming pagsubok na kinailangang harapin bilang pamilya. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, hindi ko na kailangang harapin ang mga yon ng mag-isa. May mga pagkakataon pa rin na naiisip ko ang lahat ng pinagdaanan ko bago ako makarating sa buhay na mayroon ako ngayon. At sa tuwing naiisip ko yon, lalo kong nauunawaan na minsan, hindi lahat ng pagkawala ay kapahamakan. Minsan, may mga taong kailangang umalis para magkaroon ng espasyo ang mga taong tunay na nakalaan para manatili. Kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari sa buhay ko, iyon ay ang katotohanang hindi kailangang itago ng isang tao ang kanyang nakaraan para lamang mahalin siya ng tama. Ang taong tunay na para sa iyo ay hindi lamang mamahalin ang pinakamagandang bahagi ng buhay mo. Mamahalin niya rin ang mga sugat, mga pagkakamali, mga responsibilidad at mga taong mahalaga sa iyo. At para sa akin, iyon ang ibig sabihin ng tunay na pamilya. Hindi lamang ang pamilyang ipinanganak ka, kundi ang pamilyang araw-araw kayong pinipiling manatili para sa isa't isa. Mga kabayan, minsan talaga sa buhay, may mga taong darating para turuan tayo ng mahahalagang aral at mayroon namang mga taong darating para manatili. Sa kwento ni Jenny, akala niya ay kailangan niyang itago ang bahagi ng kanyang nakaraan para lamang tanggapin at mahalin siya ng buo. Pero ipinakita ng buhay na ang tamang tao ay hindi hihilingin sa iyong itago ang mga sugat, responsibilidad o mga taong mahalaga sa iyo. Sa halip, pipiliin kanyang mahalin kasama ang lahat ng yon. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Jenny, bibigyan mo pa ba ng pangalawang pagkakataon si Chris? O tama lang ang naging desisyon niyang piliin si Ryan? I-share ninyo ang inyong opinyon sa comment section dahil gusto naming mabasa ang inyong mga kwento at pananaw. At para naman sa ating mga kababayan na nanonood mula sa iba't ibang panig ng mundo, huwag ninyong kalimutang i-comment kung saang bansa ninyo pinapanood ang video na ito. Lagi naming ikinagagalak na makita kung gaano karaming Pilipino ang patuloy na lumalaban at nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya saan mang sulok ng mundo sila naroroon. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang panoorin ang isa pa naming kwento na pinamagatang Dalawa Sila Kapag Wala si Madam. Isa na naman itong kwentong siguradong magpapaisip, magpapakaba at mag-iiwan ng aral na tatatak sa puso ng bawat OFW. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin
ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.